Nako, may balak silang masama na gusto nilang lusubin itong INC na ito ay nakuha natin, hindi naman galing sa atin to, no? At hindi naman galing sa official ng INC. Galing ito sa isang vlogger na si Jesus Duque na tauhan yata ni Chavit Singson, no? Kilala niyo naman si Madarahog, di ba? Yung medyo chubby na lalaki, no? May binunyag siya tungkol sa paglusob daw at marami daw hinala na may aarestuin daw doon, ganun ko, et cetera. Ayan na, napaparanoid na sila, natataranta na sila, no? Yan ang dahilan, yan ang epekto na kung saan yung flood control issue malapit na matuklasan, no? Kung ano mga na pinag-iisip nila, wala na sila. Sabi niya ni Cayetano, tama si Cayetano magbulay-bulay ka, mag-meditate ka. Bakit? Kasi sa pag-meditate, minsan ang tao kasi overwhelmed minsan ang tao, kahit sa bilyar pag maghapon ka nagbibilyar, ha? Tapos maghapon, isang linggo ka nagbibilyar, walang tigil, tulog lang pahinga, ha? Naranasan ko yan sa bilyaran, ha? Ngayon, parang pangatlong araw, pang-apat, parang hindi ka magaling. Ba't ganun? Parang, kasi na-overwhelm ka Subukan mo magpahinga na isang linggo. Okay, 3 araw, sabes magbilyar ka ulit, tamo ang galing-galing mo sobra. Oo, ang galing-galing mo. Naku, gets mo? Kasi isip natin, masyado ng puno yung memory, masyado na overwhelmed. Magpahinga kayo para malaman nyo, kung ano yung tama pa ba yung ginagawa nyo o hindi na, o natataranta lang kayo, o baka naman galit lang yung puso nyo. Di ba? Baka nagkakamali kayo ng lulusubin. Baka naman nagkakamali kayo ng tataluhin. Di ba? Mga ganyan. Mga ganyan ang isipin nyo. Kaso hindi nila maisip yan. Kasi punong-puno galit nila Saka punong-puno ng kaba dahil sa pananakip ng flood control issue. Kasi hindi nangako si Senator Marcoleta May babala si Senator Marcoleta. Ano yung babala niya? Natatandaan nyo? Sino rito nakakaalala ng babala ni Senator Marcoleta? Hindi naman banta, babala. Sino rito? Hindi siya titigil kahit siya ay nasa ano man ang kalagayan niya, maaari sa piitan, hindi siya titigil na magsiwalat ng katotohanan. At yan sa maanumalya sa korupsyon sa Pilipinas, hindi lang flood control, maging sa iba't ibang ahensya, pangangasiwaan niya yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, kung ano-ano nila naiisip nila, kaya natataranta sila, napaparanoid sila. Di ba pag ikaw, pag paranoid ka halimbawa, yung girlfriend mo, no, inihinala mo may ibang jowa, napaparanoid ka Di ba? Kung ano, maski yung pusa, sisulusan mo Di ba? Maski yung kapatid mong lalaki, babae, kahit yung babae, yung girlfriend mo, no? Tapos nakita mo yung girlfriend mo, may kasamang babae, pati yung sisilusan mo Di ba? Wala ka na sa tamang pag-iisip. Bakit? Paranoid ka na kasi. Paranoid na. Teka muna, huminto muna kayo. Ano ba? Sino ba kalaban nyo? Ang kalaban, hindi ang relihiyon. Ang kalaban, hindi taong bayan. Ang kalaban, hindi yung magsasalita. Ang kalaban dito kung saan yung taong kumuha ng kaba ng bayan. Yun ang kalaban natin. Bakit ayaw yung tuklasin? Yung mga vlogger dumidepensa lang. Dinidepensa nila yung administrasyon. Ba't yung didepensahan? Yung administrasyon niya nagsimula ng investigasyon, di ba? Sabi ni Auntie Claire. Si Bongit ang nagsimula ng investigasyon. Si Marcoleta pa, di ba? Okay, si Marcoleta ang Blue Ribbon dati. Siya ang pinagkakatiwalaan ng para may basbas pa ng Pangulo. Sabi ni Senator Marcoleta. Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo nagagalit ngayon nag-iimbestiga? Ang mga vlogger ng loyalista at mga pinklawan, puro depensa lang. Dinidepensahan nila yung administrasyon. Pero yung magsabi ng katotohanan, magsabi ng mga ito dapat gawin para mahuli kung sino big fish. Wala sila. Never sila. Isang taon na. Magkukulang-kulang isang taon na. Never sila nag-topic tungkol sa flood control issue. Never sila nag-topic. Puro sila didilis. Na-overwhelmed na sila sa kanilang sinabi. Kaya napaparanoid na iba. Hindi na malaman kung ano gagawin. Kaya siya lulusubin yung ganito, lulusubin yung ganyan. Diba? Paranoid na yan Hindi na galit yan. Ang galit kasi madaling humupa Diba? Pero yung pagka-paranoid, naku, mahirap yun. Di ba? Kaya eto mga kababayan, eto, panoorin po natin yung sinabi niya na kung saan dito sa 4 na reliyon na magsasama-sama. Lahat ng sangkot dapat managot. Nagsama-sama ang 4 na malalaking reliyon. Parang alam ko yung yung tono na yan yung tono ng lahat ng sangkot dapat managot. Parang alam ko yung tono na yan kung kanino yan Alam ko mga pinklawan lang ata yung tono na yan Di ba? Para kasi nakarami sumisigaw Panagutin ang mga salarin. Si Sara lang pala pinapanagot. Hindi kasama yung flood control.
Di ba? religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilusang kontra-korupsyon na walang sisinuhin O yan, may movement, isa na may takip sa ulo, hindi ko alam kung Muslim yon or bishop yon. o papanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ay tinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups. Inaasang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa trillion peso march na una ng nangalampag kontra korupsyon. Meron ba trillion peso, Mark? Meron naman. Okay naman yung ginagawa nila. Okay itong ginagawa ng grupo na to kasi una, religious din to. Paggalang din natin sa kanila to. At una, sana po kayo, damihan nyo na rin po para makita ng sambayan ng Pilipino, makita na itaas na marami po talagang gusto. Kasi akala kasi nila troll lang yung mga nasa Facebook eh. Akala nila troll lang yung mga kumikilos ngayon eh. Yung mga nagpo-protesta sa social media, akala nila troll lang eh. Napaniwala sila ng sarili nilang haka-haka eh. Akala nila walang tao nagagalit eh. Di ba? Yung rally na yan, akala nila religion lang nag-rally. Di ba? Hindi ho, marami na po. Ayaw lang iba magsalita kasi natatakot. Ang INC kasi, kadalasan sa mga member, hindi takot, hindi duwag. Kasi ang INC po, sinanay sila sa aral. Yung aral, dapat nilalaki pa ng tapang, hindi ka duwagan. Kaya ang INC, wala kang makikita duwag eh. Duwag sa physical, duwag sa emosyonal, duwag sa gampanin, duwag sa lahat eh. Lahat matatapang ang INC. Diba bakit? Sinanay sila doon sa aral na kung saan, huwag kang maging duwag, sabi ng Panginoon Diyos. Unang aral yun, unang utos yun sa bagong tipan, di ba? Sa mga duwag. Ibig sabihin, takot ka. Huwag kang matakot. Ibig sabihin noon, sabi sa Isaiah, huwag kang matakot. Di ba? Sila, dapat tapangan nyo, sir. Tapangan nyo yung mga 4 na reliyon na magsama-sama. Damihan nyo para makita. Rally naman yan, hindi naman kaguluhan yan eh. Or naman yan, papakita para sa korupsyon. Kasi nananaginip sila ng gising. Akala kasi ng itaas, walang nangyayaring pagtutol sa kanilang ginagawang hindi pag-imbestiga. Tungkol sa flood control scam. The Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. Ang daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. Hindi sinusuportahan ang tama. So ang kailangan po natin ay gumising tayo sa katotohanan. Wala ho tayong pinapanigan, wala tayong sinasamahang. Bakit ganyan mga binibigyan nyo ng mic? Bakit pag magsasalita tayong mahalagang tao, binibigyan nyo mic? Ayan ganyan, pang video okay. Kaya nagkakaroon tuloy ng feedback. Pero pag mahalagang tao, binibigyan nyo ng maayos na mic, mamahaling mic. Ayusin nyo. Pinapanigang politiko o political position. Kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayan. Tamo, hindi maintindihan. Akala mo kumakanta, nagpi-feedback sa video okay. Naghihirap. Sayang tuloy yung salita ni Father. Mahalaga yung sabi sa alam mo ito igalang natin itong mga paring ito. Bakit? Yung mga yan, kumikilala sa nangyayaring issue ngayon. Hindi katulad ng isa dyan na Ajik. Nagtatanggol lang doon sa against lang siya sa EJK. Tumanggap di umano ng mali-maleta, di ba? Yun lang inaatupag ng paring yun. Mabuti pa itong mga paring ito, nakikita yung sitwasyon. Di ba? Nakikita nila yung kalagayan ng bansa ngayon. Tama naman sila eh. Wala silang papanigan. Wala silang papanigan dito kung sino man. At talaga mananawagan sila para dito. Yung pari na yung isa, yung Ajik, yung dating Ajik, di ba? Mga mambayan. Ilan sa mga pangunahing panawagan nila, wakasan ng korupsyon, litisin ng makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian. Di ba yung sinabi ng INC nakaraan? Accountability yan eh. Di ba yung sabi, ginawa ba natin ng itaas? Suportahan ng tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ng reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay. Kailangan lahat ay singilin at walang pagtatakpan. Pero paano kung may magpuntang politiko sa kanilang pagtitipon? We will not be inviting personalities na mga nasa politika sa taas ng entablado.
Pero welcome ang lahat. Welcome ang lahat dito. Eh kung yung politiko na yun pupunta, bakit hindi? Halimbawa, pumunta isang senador, mayor, congressman, papuntahin mo. Pero manindigan siya. Hindi pupunta ka para publicity lang. Halimbawa, pumunta ka, manawagan ka ng para sa korupsyon, tapos doon ka lang nanawagan, doon lang sa rally na yon. Pag uwi mo sa bahay, di ka na nananawagan. Tahimik ka na naman. Nagmamasid ka na naman, katulad ng Pinklawan. Ay, hindi po pwede yun. Di ba? Dapat kung pupunta ka dyan, manindigan ka. Diba? Manawagan ka, lalo kung powerful ka, kung senador ka man o congressman ka, makapangyarihan ka sa distrito mo. Manawagan ka sa distrito mo na huwag kukusintihin yung ano. Eh kabaga, hindi gagawin ng isang congressman yan. Hindi naman lahat, no? Kasi yung congressman, di ba, nakatanggap ng pera sa taas. Laging kampi, di ba? Kasi pag kinampihan mo yung bagay na alam mo merong issue na korupsyon, para ka nang kaisa dun eh. Yeah? Itong White Ribbon Movement, no, ay panawagan sa lahat ng may galit sa korupsyon at merong adhikain for good governance. Maging anumang kulay. Ito yung nakuha kong Eto po hindi sa akin galing to, disclaimer lang kay Jesus Duque to na si Madarahog. Kilala natin to, sikat na sikat tong lalaking ito. Talagang nagbubunyag ito ng mga issue at gumagala to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at siya ang tumititignan niya kung may ghost project, no? At ito ay hindi ko alam kung tauhan, wag nang tauhan. Ito ay kaibigan ni Chavit Singson. No, lagi niyang kasama to, pinapayarang eroplano to para sumakay dun sa Cebu, papunta, ang dami. Alam niyo naman to, si Jesus Duque Madarahog, mabuhay ka pero pakikinggan ka namin ngayon. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya ngayon na paglulusob, meron daw sa lulusubin sa INC. Pero alerto, bakit to mga kababayan? Hindi naman sabi niya na matatanda, hindi naman uuso ko walang apoy eh. Walang baga eh. Meron nangyayari. Ibig sabihin, alerto po, di ba? Kaya tamo pambabastos nila sa religion. Wala sila ibang mabalingan kundi religion, di ba? Ito, di ba sasabi ko sa inyo 1 month before? Ang wala nang iba silang pinagbabalingan kundi ang relihiyon. Wala na, desperado na sila eh. Wala sila eh. Ang pinakahadlang sa kanila, pinakatinik na lang sa kanila, ang mga relihiyon, lalo-lalo ang INC. Tinik sa kanila. Bakit tinik sa kanila? Hinahadlangan ba kayo ng INC? Hindi kayo hinahadlangan. Pakiramdam nila, hinahadlangan sila. Kaya nga ang tawag doon, paranoid eh. Yung pakiramdam mo, yung girlfriend mo, wala namang syota, pero pakiramdam mo may syotang iba. Di ba? Yan ang paranoid eh. Paranoia tawag dyan eh. Na nag-iisip ka ng mga bagay na hindi naman nangyayari, pero akala mo nangyayari na. Kasi nga, may tinatago ka, ayaw mo matuklasan. Di ba? Panoorin, eto. Panoorin, pero bago yan, kay Jesus Duque mawalang galang muna sa eto, muna tayo kay Senator Marcoleta. Anong sabi ni Senator Marcoleta? Kaya may babala si Senator Marcoleta eh. May babala. Ano yun? Nakakakilabot ang kanyang babala. Mensahe. Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun. Wala akong alam na akin nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto ay puro invento yun. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko, isa po sa kanila, lang po sa kanila, hindi sa taong bayan. At yung piliin ko po ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects, anomaly na yan. Yan lang ang alam natin. Walang ibang kasalanan. Maliban siyempre sa pagsar ng isang istasyon dyan. Maliban na lang sa mga ayaw kay Marcoleta. Pero anong kasalanan sa'yo ginawa ni mo, Senator Marcoleta? Sige tanungin ka. Pati yun dyan sa may Pinoy Canada ba yun? Tanungin mo siya. Anong ginawa sa yung kasalanan ni Marcoleta? Bakit mo siya ginaganto? Yung isang akla dyan. Anong kasalanan sa inyo ni Senator Marcoleta? Ba't nyo ginaganto si Senator Marcoleta? Katuwag niya nga ang Pangulo, di ba? Katulong niya ang Pangulo sa pagtuklas ng ano eh. O di ba sabi niyo ang Pangulo hindi kasama sa mga big fish? Okay, katuwag siya ng Pangulo. Ba't kaya galit kay Senator Marcoleta? Di ba? O eto, painggan natin si Jesus Duque sa kanyang pahayag. balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. Wag na wag niyong gagawin yan. Wag na wag niyong gagawin. Hindi to Ito, privacy na yan. Private na yan. Yan lugar na yan. Yan ay sagrado sa mga iglesia ni Cristo. Kahit tanungin mo sa kanila yung 12 years old, tanungin mo yung mga sumasamba dun sa kanila, tanungin mo, alam nila sagrado yung lugar na yan. Ayan ang pinaka-paga-templo, tatawag ng templo sentral. Yan tinatawag nilang talagang tabernacle, gano'n.
At nasa mga kanilang babasahing ano yan, nasa mga babasahing aklat nila yan, no? At talagang sagrado sa kanila yan. Kumbaga sa Muslim, ha, iniingatan nila yung sagrado sa Muslim. Alam niyan, wag na wag niyong lulusubin yan. Di ba? Kaya sabihin ko sa inyo. Pero, di ba? Hindi pananakot ang ginagawa sa inyo ng mga INC. Ba? Nagwa-warning sila sa inyo. Iba yun. Magkaiba yung pananakot sa warning. Wina-warning yan. Kalimbawa, dito sa bakanting loteng ito, bawal pumasok. Tapos bawal, no trespassing. Diba? Ayaw sumunod, pumasok pa rin yun. Kinagat ng aso, nilapa. Diba? Huwag ka papasok sa lugar na to kasi matutuklaw ka ng ahas. 10 pumasok doon. Yun, pinatutuklaw ng cobra. Ayun. Gurgur lahat. Cobra yun eh. Siyempre, pag tinuklaw ka ng cobra, ang daming cobra eh. Di ba? Huwag kang papasok dyan, may patibong dyan. Kasi di ba may mga history na kung saan, may isla na kung saan, may mga tribo na pagbabatuhin ka. Ano bang isla yun? May ganun eh. May tribo na pag pumunta ka sa isang isla, noon pa yun, ngayon wala na ata yun. Na pag pumunta ka sa hindi kilalang isla, pagbabatuhin ka ng mga tribo. Di ba? Kasi ano ka eh, hindi ka kilala kung sino ka eh. Mga tribo lang nabubuhay doon eh. Kaya pagpunta mo doon, hindi ka na makakabalik, pwede ka pumasok pero hindi ka na makakalabas. Wala ka na, gurguro ka na, di ba? May ganun eh. Di ba? Kaya tuloy natin. At ang scenario Yun tatawag na warning. Hindi pananakot yun. yung nagagamitin nila, Maski ako eh. Pag nalaman ko lulusubin, pumunta ako doon eh. Magbantay ako eh. Wala akong tulog eh. Totoo yan. Pagmamalasakit natin sa Iglesia ni Cristo, bakit? Pitatanggol tayo ng INC. Ako, totoo yun. Pag nalaman ko lulusubin ng INC, pagtatanggol ko sila. Magsasama ako ng 200 katao. Magsasama ako. Magbabantay kami doon. Di ba? allegedly nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Ulitin natin. Si Bato de la Rosa nagtatago. Nagtatago daw si Bato de la Rosa doon sa INC. Tignan mo kaisipan nila, paranoid na. Di ba sinabi ko sa paliwanag ko na? Yung girlfriend mo, may kasamang babae. At yung babae kasama ng girlfriend mo, kapatid mo pa. Pinagseselosan mo na. Bakit? Paranoid ka na eh. Di ba? May ayaw matuklasan. Kung ano naman pinagkagawa nila. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Akala nila minamalit nila INC. Konti lang INC, konti lang sa distrito nila kaya tatapang. Talaga ba? Isa nga ng mga, ikaw, INC sa isang distrito nyo, sa isang lugar nyo. Ang INC doon naboboto sa inyo, 2,000. Saan mo kukunin 2,000 boto? Sabi ko nga, nanganganak pa yung 2,000 eh. Kasi yung 2,000 boto na yon may kamag-anak na hindi naman INC. At yung mga kamag-anak na hindi INC, bumuboto na rin kung ano yung boto ng INC. Eh yung 2,000, manganganak yun. Magiging 20,000 votes yun. Di ba? Kamukha lang kakilala ko isa, sabi ko nga, di ba? May kakilala ako isa, na isa lang siyang INC sa member ng bahay nila. Tapos yung kapamilya sa loob ng compound niya, nasa 14 sila. Inintay lang ng 14 pamilya niya, ng kasambahay niya, na kung ano iboboto ng INC, hindi iboboto nila. Di yung isa nanganak ng 14, di balik 15 sila. Sabi mo, isang INC lang yun, nanganak ng 14. Kasi hinintay lang yung boto ng INC. Di ba? Sabi ko sa inyo, 2,000 INC, nanganganak yan. Baka maging 20,000 votes pa yan.
Kaya yun ang alarma. Kaya huwag niyo mamalitan INC. Di ba? Ito talagang ito babad sa politika to. Etong lalaking ito, si Jesus Duque, babad sa politiko to. Talaga nagsisiwal ito ng mga anomalya diyan sa Ilocos Norte. Itong mamang ito. Tatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Tamo, di-destroy nila. Oh. Kasi ayaw nila ng black voting, natatalo sila. Itigil na daw yan. Maraming ganyan eh. Pinapatigil. Ba't yung yuyurakan yung kaisahan ng Iglesia ni Cristo? Di ba? Sino ba ayaw ng kaisahan? Si Lucifer. Bakit yung tututulan yung doktrina ng Iglesia ni Cristo? Tinutulan ba kasi sa doktrina nyo? Doktrina ng INC yan eh. Yung kaisahan nila eh. Hindi na sa pagboto, kundi sa pagpapasya. Sa usapin ng anumang bagay sa loob, labas ng Iglesia ni Cristo, nagkakaisa sila. Di ba? Yun lang yun. Kasi sino ba may utos ng pagkakaisa? Ang Diyos. At si Kristo. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madarahog. Tama yan. Hindi nyo may iwan si Madarahog. Bakit? Solidong politika to. Kung ako matagal na rin ako sa politika, nagtrabaho pa ako sa gobyerno, eto mas matagal to sa politiko. Babad talaga to. Kasama niya pa mga taas na tao, sila Chavit, sila may defensor. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito ay isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Yung talaga hadlang sa kanila. Hindi naman nila kaya yan eh. Buong Batangas lang eh, na puro INC. Hindi lang buong Batangas, napakaraming INC sa buong Batangas eh. Yun lang bumaba eh, at magsagawa ng mapayapang rally. Puno na luneta eh. Di ba? Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And hindi nila kaya yan. Nangyari na sa panahon ng Marcos yan. Na gusto nilang kubkubin yung iglesia. Hindi nagtagumpay ang mga yan. Yung senior, Marcos hindi nagtagumpay. Dati pa yun, konti pa lang iglesia noon. Ngayon, napakadami na. Baka isang araw, lahat ng kapitbahay mo may kapilya na. Di ba? Lahat na dadaanan yung lugar may kapilya. Ano ito wala? Kahit sa sulok ng mundo, kahit sa kasulok-sulukan ng Mindoro, kasulok-sulukan ng may kapilya. Ganun karami yung mga iglesia ni Cristo. Di ba? Masasabi niyong konti. Konti sila pero madami sila. Saan? Sa pananampalataya at sa pagkakaisa. Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno. Biruin mo, pagbintangan mo sila, nagtatago si Bato dyan. Saan mo nakuha ang impormasyon ng tatago si Bato dyan sa Iglesia ni Cristo? Kagrabe ka, paranoid, oh. Di ba? Walang pinagkaiba doon sa asawa ng siselos. Ha? Asan yung asawa ko ilabas mo? Patingin ang kwarto mo. Akala doon yung asawa niya eh. Brad, wala asawa mo rito. Asan asawa ko? Wala asawa mo nga rito. Nasaan niya? Nasa abroad, di ba asawa mo? Nasa abroad. Nagpuntang abroad. Oh, may ganun, tol. Sobrang paranoid niya. Akala niya asawa niya hindi nag-abroad. Hinatid niya pa sa airport. May ganyang kwento. Sa sobrang selos. Di ba, alam niya, sa mga seloso dyan, alam niya yan. Minsan niya ang seloso mas magaling pa sa mag-imbestiga sa otoridad eh. Alam niya eh. Pati yung kubre kama, sinisilip niya kung may may kakaibang buhok eh. Di ba? Grabe paranoid. Tawag doon paranoid. Hindi na makakain. Binusubaybayan niya yung syota niya, jowa niya, asawa niya, sinusubaybayan kung saan pumunta, saan kagaling, kaya ano oras umuwi. Di ba? Yan ang paranoid. Yan ang nangyayari sa kanila ngayon. Paranoid na. Paranoid yata palasyo eh. O anong palasyo yun? Napakaraming palasyo ha. Baka sabihin nyo Malacanang yun. Paranoid na yung palasyo. Diba? Napaparanoid na. Diba? Pati INC, pinagbibintangan nila, tiyatago si Bato. Ba't tatago si Bato dyan? Diba ba? Hanapin nyo si Bato.
Hindi nyo mahanap pagbibintangan nyo. Ay, di ba? Una, si Marcoleta, sinasabi nila, magtatago daw si Marcoleta sa INC. Ba't magtatago? Umamin na nga yung tao magpapa-aresto siya haharapin niya magtatago. Itong mga to, yan ang napapala na galit muna bago ang katwiran. And to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang Subukan nilang galawin ng INC. Sa maduming paraan. Sabihin ko sa inyo, yung pinakitang rally na to, nasa screen niya sa rally, yan, partial pa lang yan. Ang sumama lang dyan, Metro Manila, Batangas, Cavite. Andiyan dyan ako nagtanong ako, nag-interview ako Batangas, Cavite, Lucena, San Pablo, Pampangasinan, Pampanga, wala pang Baguio, may kasamang Baguio konti. Wala pa yung Palawan niya, wala pa yung Mindoro dyan. At yung ibang nasa bandang Maribeles, kasi nasa dulo na yon, dito, Subic, banda rito sa taas, Zambales, wala pa dyan yun. Napakaraming INC dyan sa Pampanga Yan ang pinagsimula ng sambulat dyan nung panahon ng pangungunan dating leader nila Di ba? Ang dami niyan. Baka pag yan pumunta lahat dyan, hindi naman buong Pilipinas, pero buong Luzon pumunta dyan, baka 10 doble niyan, dami niyan Totoo lang. Di ba? iniisip ng Baka umabot na sa pintuan nyo Baka sa loob na pintuan nyo may lalakad na INC. Sobrang dami. administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi Grabe na. Malala na sitwasyon ngayon. Grabe na ho. Grabe na po ang sitwasyon ngayon. Akala mo nagjujus-jusan na sila. pati yung paniniwala ng tao, pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attend ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre, wala naman naamin. Wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato and yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato. Harap-harapan, tiyatanggi nila. Wala daw, hindi nila tinutulungan ng ICC. Kung hindi nyo tinutulungan, ba't nang-aaresto gamit ang otoridad natin? Ano yan? Nauutosan ng otoridad natin ng ICC? Kung hindi nyo sinutulungan yan, tanungin mo sila, tanungin mo yan, tutulungan nyo ba ang ICC? Hindi. Pero yung otoridad kumikilos para sa ICC, huhulihin. Ano to? Di ba? Ganyan po, mga kababayan. Ganyan po. Gising na gising na. Ang hindi lang gising, tutulog-tulugan yung mga kakampi nila. Pati mga kakamping. For their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. More on the Diba? Flood control issue, pinalalaki nyo. Napakadali na naman Kung gusto ni Senator Marcoleta, ito. Kung gusto ni Senator Marcoleta, imbestigahan lang ang flood control issue, wala na siya ibang gawin. Ba't niyo pagbigyan? Ayaw nyo nun? Masusugpo? Tanungin nyo bawat politiko, pati senador, pati presidente ng Pilipinas, pati sila, lahat sila. Tanungin nyo, pati si Sara, tanungin nyo. Walang magsasabi na ayaw, gusto ng korupsyon. Lahat ayaw. Tama? Si Senator Marcoleta nagbo-volunteer na siya ang gaganap ng sa lahat ng bagay na tungkol sa korupsyon. Pero ba't ayaw nyo? Dapat niya, samahan nyo si Senator Marcoleta, dapat niya matuwa kayo
May isang tao na kung saan nagmamalasakit sa bansa na korupsyon ang tinutukoy. Ba't ayaw nyo? Bakit? Tanong. Flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na Yeah. buboto sa Tama, impeachment. yan. Tapos papasukin nyo yung lulusubin nyo iglesia. Ito lang tip ko. Pag nilusob nyo iglesia, para nyo nilusob ang 1 bilyong kobra na nakapaligid sa kagubatan. Yun, figure of speech. Yun ang ano ko. Di ba? Yun lang yun. Ano ibig sabihin? May pangil. If they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop, and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, Yung kita mo, alam niyang boring yung vlog niya pero hindi. Sir, hindi boring yan, sir. Huwag ka mag-alala. Malaman niyang impormasyon ng itinip mo sa lahat. Ngayon, alam namin kung sino traidor talaga. Alam namin kung talagang harap-harapan, pati reliyon, binabasos na. Kaya nga sabi ko sa itong salita ko na to, hindi ako galit, hindi ako nagbabanta. Ganito talaga ako, style kong magsalita. Kaya sabi nila, muntik ka alam mo, ba't lagi kang galit, lagi kang sumisigaw? Hindi. Style ko to para lagi kayong gising. At maunawaan niyo yung sinasabi ko. Kasi ang isang tao nakakaunawa, pag nagugulat, gumigising yan diwa lahat. Kaya ito yung isang klase ng style ko ng pagtatanghal sa inyo. it goes to show that the Filipino people Basta dito, walang murahan, walang laitan, walang bantaan, wala dito. Dito, nagpapaalala lang. Warning. Ano ba, lulusubin nila ang isang religion. Warning yan. Na para kayo nagtampo sa bigas. the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Sayang Okay, andito na tayo. ang bayot. Tawagan natin ito para sa Iparinig natin ulit sa kanila yung panawagan ng INC dati. Panawagan. Para i-remind lang ulit natin sa kanila. Hindi lang po porket INC sila ay hindi nyo pakikinggan. Dahil yung panawagan nila, kahugis ng panawagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang mga INC member. Napakaraming Pilipino. Makinig naman kayo sa mga Pilipino. Kami nagpapasahod sa inyo. transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan. Tama. Ito din sa talaga ito. Hindi natin nilalabanan si Marcos. Bagkus, tumutulong tayo sa kanya eh. Sabi ko nga, walang politiko nito na magtataas ng kamay na ayaw niya ng korupsyon. Ay, nang gusto niya ng korupsyon. Ayaw niya ng korupsyon. So pag ayaw mo, kikilos ka. Iyon ang ginawa ni Senator Marcoleta eh. Kayo, kikilos ba tayo? Wala tayong power para kumilos. Sa pamamagitan ng pagsasalita na to, sa malayang pagsasalita sa demokrasyang bansa tayo, mayroon tayong freedom of speech, eto nagsasalita tayo. Katulad ng tagapagsalita ng INC, ganito rin. Di ba? Ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Tama. Dami niya, no? Mas marami yan pag naulit. Hindi po natin layunin. Pero yung papasukin mo yung iglesia. Si Senator Marcoleta, 72 years old, paplander mo. Wala namang inventong kaso. Talagang magdidikit dalawang ngipin mo eh. Napabagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Tama. Yan po
Yan po ang diwa ng ating mga isinusulong. Transparency upang makita ng lahat ng katotohanan. Accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan. Justice upang pairali ng batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan nating transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin. Isa-isahin po natin sa kanila. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Isigaw natin yung pangatlo. Mga kababayan, lupong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Totoo yan. Tapos nag-react yung mga loyalista, bakit yung 18 Maris? Bakit 18 Maris ba tinutukoy niya? 18 Maris ba tinutukoy na sasalita nito na isang INC? 18 Maris ba tinutukoy niya? Hindi! Huwag kayong guilty! Di ba? Okay, maraming salamat. Bantayan natin, ha? Mga Katoliko, mga born again. Mahal natin bansa natin. Bantayan natin ang mga INC. Nas baka sila, saktan nila. Suportahan natin ang INC. Total, lagi tayong pinagtatanggol ng mga INC. Hindi lang sa politikong nangyayari ngayon. Kundi maging sa sakuna at sa mga bahat lindol. Lagi silang tumutulong. Actually, sa Sarangani, tumulong sila. Ang pagtatanggol ang pagtatanggol nila sa Pilipino hindi naman sa physical sa pagtulong Pag tumulong ka, nabigyan ka ng tulong, pagtatanggol na rin sa iyo yun Sila naman ang ipagtanggol natin. 'Di ba? Pinagtatanggol tayo ng INC, sila naman. 'Di ba? Huwag tayong papayag na saktan ng mga INC. 'Di ba? Huwag tayong papayag. 'Di ba? Sa ano panlaban natin? Wala naman dahas dito. Wala namang kaguluhan. Huwag kayong gagawa niyan. Pamamagitan ng katwiran at ng hindi ng galit. Okay, maraming salamat. Isang talakayan ng punong-puno ng makabuluhan. Marami kayong natutunan. At isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman na maraming masustansya pinag-usapan at lesson learned. No? Maraming salamat. INC, mabuhay kayo. Ingat lagi kayo at si Senator Dante Marcoleta. Paalam sa inyong lahat.